Good morning po. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 14 verse 17. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. The Holy Spirit in you. Napakahalaga po ng pag-aaral sa Holy Spirit. Ano po? Kasi po ang Holy Spirit po, siya po yung gift ng Ama sa ating mga nanalig sa Panginoong Jesus. Ano po? At ang sabi ng Bible, malinaw po, kilala natin siya. Ano po? Sapagkat siya ay nasa atin. Sabi sa English Bible, in you. Sa Tagalog po, nasa inyo. Ano po? At siya ay mananatili sa inyo. So, ibig sabihin yan, gabay po natin sa buhay na ito ang Holy Spirit. Siya po yung ating counselor and comforter. Ngayon, para maintindihan natin yung gawain niya, kailangan po alamin natin ito para makita natin kung paano niya tayo ginagabayan sa buhay na ito. So sabi po sa Romans chapter 8 verse 14 ay ganito, because those who are led by the Spirit are sons of God. So ano ba yung ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay? Unang-una po, the Holy Spirit testifies to our spirit that we are God's children. Yan po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Kaya pagka nababasa nyo na po sa Bible yung patungkol po sa ating kaligtasan, sa born-again experience, sa pagiging anak ng Diyos, ang Holy Spirit kinukonfirm yan sa inyo pong espiritu. Sabi dyan, the Spirit Himself testifies with our spirit. Kaya may assurance tayo na tayo'y mga anak ng Diyos. Pangalawa pong gawain ng Holy Spirit ay ini-empower niya tayo to become witness. So sabi sa John chapter 7 verse 38, whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Kaya ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So ano pong ibig sabihin nito? Mag-overflow po tayo sa buhay na ito, mapupuspos tayo, mapupuno tayo ng banal na Espiritu to the point na i-share po natin yung message ng gospel. Kaya isang palatandaan yan na ikaw ay puspos ng Holy Spirit ay hindi ka nahihiyang ibahagi ang mabuting balita. Ano po, kadalasan po marami sa atin ay hindi po puspos ng Holy Spirit. Ano po, kaya nahihiya po sa pag-share ng gospel. Hingin po natin palagi na sa buhay na ito, puspos tayo ng banal na Espiritu. Ngayon, pangatlo po, the Holy Spirit will guide you into all truth. No? Napakaganda ng binabanggit ditong Biblia. Sinasabi, all truth. So, hindi lamang mga biblical knowledge, kundi mga practical knowledge ang matututunan natin sa banal na Espiritu. Bibigyan niya tayo ng wisdom. Ano po na kailangan natin sa buhay na ito para hindi na tayo maligaw. So ano po ang nangyayari kapag taglay-taglay na natin yung Holy Spirit? We will be able to discern yung katotohanan, ano po, at yung kasinungalingan, maiiwasan po natin, ano po, at hindi na tayo madadaya, ano po, at yung may kakaroon tayo ng kakayahan to rightly divide the Word of God, yun ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 15. So, kadalasan dito po, marami ang naguguluhan kasi sasabihin nila, Pastor, minsan nakakarinig ako ng aral na parang hindi nag-a-agree yung aking spirit. Totoo po yun kasi ang Holy Spirit po mismo, siya po ang magbibigay sa atin ng ability to discern, ano po, para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi po lahat ng napapakinggan natin ay galing sa Holy Spirit. Meron pong doktrina ang tao, ano po, kadalasan nakala natin salita ng Diyos, pero yan yung doktrina ng tao na minsan isinishare ng mga ngaral, mag-iingat po tayo doon. Kapag nakakarinig po kayo ng may mga isim sa dulo, ano po, isipin ninyo, ay ano ba yung mga isim-isim na yan, ano? Marami po nangangaral ng ganyan. Minsan po yan ay mga katuruan nung pa mga 15th century o di kaya even earlier, na doktrina lang pala ng tao. Ang gagawin nyo po, titignan nyo po sa Bible kung totoo po yung sinasabi. At
At hindi lamang yan, hindi lamang sa mga biblical knowledge or wisdom, maging sa mga practical aplikasyon ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ganun po tayo pagka tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so number 4, the Holy Spirit will show you what is yet to come. So ito kadalasan sinasabi nila. Yan yung sinasabi, Pastor, na prophecy, no? Yung sinasabi rito sa John chapter 16, verse 13, that the Holy Spirit will show you what is yet to come. Ayan po ay patungkol sa atin pong kinabukasan. Yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, na no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for those who love Him. But He has revealed it to us by His Spirit. So, hindi po agad-agad ang interpretasyon natin dyan ay matututo tayong mag-prophesy ng mangyayari sa hinaharap. Ang ibig sabihin lamang niyan ay mawawala po yung takot natin. Yung mga worries, yung mga fears natin pertaining our future. At alam natin na ang Diyos po ang may hawak ng ating buhay. At ang puso po ng isang Kristiyano na puspos ng Espiritu ng Diyos, puno po yan ng kapayapaan. Hindi yan napupuno ng takot. Tandaan niyo po, kung meron mang propesya kayong marinig, it is to prepare you. Not to scare you. So, the Holy Spirit reveals your inheritance in Christ. Kaya sa John chapter 16, mapapansin nyo sa verse 15, binabanggit dyan ng ating Panginoong Jesus na all that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take what is mine and making it known to you. Ito maraming di nakakaunawa. Nire-reveal po ng Holy Spirit kung ano po yung ating inheritance in Christ. Ito po madalas nyo mapapag-aralan sa mga lessons natin sa Daloy. Kasi alam nyo po, minsan ignorant tayo doon po sa ating inheritance. Hindi natin alam, meron na palang binigay ang Panginoon na inheritance para sa atin, hindi natin ito nagagamit. Kaya ano nangyayari? Hindi po nagiging effective yung ating mga prayers kasi we do not know what belongs to us. Panghuli po, the Holy Spirit produces love. Mapapansin niyo po, ang Holy Spirit kapag kumikilo siya sa buhay ng isang believer, yung believer natututo na siyang umibig kasi the fruit of the Holy Spirit is love. Yun sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Ng Holy Spirit nagpo-produce ng pag-ibig. Sabi diyan, the fruit of the Holy Spirit is love. At love fulfills the law. Kaya kung tayo po'y natututong umibig, natutupad natin yung kautusan. Kaya alam niyo po, ang palatandaan niyang kusa na po tayong nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi na po tayo nahihirapan pa kasi binago na ng Diyos yung ating espiritu at yung Holy Spirit ibinuhos na ng Diyos sa ating mga puso. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 5. Kaya may kakayahan na tayo magmahal. Magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. So yan po ang gawain ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.